Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Tinanggal sa pwesto si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kinumpirma yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa Malacanang, effective immediately ang utos. Hindi tinukoy sa kautusan ni Bersamin ang dahilan ng pag-relieve kay Torre. Pero inatasan siyang tiyaking may tamang turnover sa mga dokumento at aktibidad ng PNP. Nitong May 29 nang ma-appoint si Torre bilang ika-31 hepe ng PNP. Bago yan, nanungkulan siya bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng pulisya. Si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City noong September 2024, pati na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Marso. Bilang PNP Chief, kabilang sa direktiba niya ang 5-minute response time. Hindi bababa sa 8 hepe sa Metro Manila ang sinibak ni Torre dahil sa hindi pagsunod dyan. Nitong Hulyo naman, naglunsad siya ng boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na hindi noon sumipot dahil anyay may gagawin siya. Sa pagpasok ng Agosto, nagkaroon ng balasahan sa PNP sa utos ni Torre. Binirikta dito ng National Police Commission dahil hindi raw ito dumaan sa NAPOLCOM Anban. Tiniyak kalaunan ni Torre na naresolba ng isyu sa balasahan. Kasama sa ililipat dapat ng pwesto si Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. na ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya ay papalit kay Torre bilang PNP Chief. Bukod sa isasampang reklamo, papatawan din ng preventive suspension ng Department of Public Works and Highways si Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ang detalye ng operasyon laban sa kanya sa balitang hatid ni Ian Cruz. Sa isang entrapment operation, naaresto ng pulisya sa Taal, Batangas si Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo ng DPWH. Ang dahilan, tinangka umanong suhulan ni Calalo si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para ipahinto ang investigasyon sa mga DPWH project sa 1st District ng lalawigan. Si Kong Leandro may tinawagan po siyang tao na nag-inform sa akin ng mga detalye. Kaya pumunta po kami doon, naabutan namin si DE na may hawak na eco bag at may lamang pera. Ayon sa pulisya, na-recover kay Calalo ang bundle-bundle na pera na aabot sa mahigit 3.1 million pesos. Isa sa inimbestigahan ng tanggapan ni Congressman Leviste, ang diking ito sa Binambang River sa Barangay Santol sa bayan ng Balayan. Ayon sa kapitan ng barangay, 2023 lang daw ito natapos. Pero nawasak ang maraming bahagi ng manalasang bagyong Christine noong October 2024. Gamit ang backhoe, binunot ang ilang sheet pile sa nasirang dike para malaman kung sapat ang haba nito. Para nga masukat yung haba ng ibinaong sheet pile dito sa nasirang dike, ang ginagawa ngayon ay bumubunot ng sample gamit itong backhoe. At nais nga nilang malaman kung gaano talaga kahaba itong sheet pile na ito para malaman kung sapat na ba yung habang yan para protektahan ang ilog na ito kapag may malakas na bagyo o ulan. Dapat 15 meters. 15 ang sheet pile. At ang unang sinukat ay 3.96, ang pangalawa ay 5.5. Kung sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 338 o mahigit ay sa sheet pile at sabihin po natin 1/3 lang pala ang haba ng sheet piles na actually na inilagay. Yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Sinikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Engineer Calalo na nakadetain sa Taal Police Station. Baka makuha lang po namin panig nyo. Lawyer na lang, sir. Lawyer na lang. Opo. Engineer, tanong lang namin yung 3 million, para saan po ba yon? Sir, sa lawyer na lang po. Papatawan din ng preventive suspension ng DPWH si Engineer Calalo. Mabuti na sa kanya at nakinulong. Kung yun ang ginawa niya, hindi ho tama yan. And we don't tolerate that kind of action. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sa ibang balita, suspendido po ngayong araw ang pasok sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan at trabaho sa gobyerno sa maraming lugar sa bansa. Batay sa anunsyo ng Office of the President, walang pasok sa Metro Manila, Aurora, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Province. Gayon din sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Sinuspindi rin ng LGU ang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools sa Zamboanga City. Dahil po yan sa masamang panahon dulot ng low pressure area at habagat. Manatili nakatutok sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Tumaas po sa medium chance ang posibilidad na maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa Bicol. Namataan po yan ng pag-asa sa baybay ng Siruma, Camarines Sur. Ngayong Martes, nagpapaulan muli ang LPA sa maraming lugar sa bansa. Kabilang ang Metro Manila, Cagayan Valley Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Bicol at Eastern Visayas. Nahahatak na ng nasabing LPA ang hanging habagat. Apektado po nito ang Mimaropa, Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga, Negros Island Region, Western at Central Visayas. Makakaasa naman sa maayos na panahon ang iba pang bahagi ng bansa. Bagaman posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Matinding flash flood ang naranasan sa isang barangay sa Ginubatan, Albay kasunod ng pagulang dulot ng low pressure area. Rumagasang baha na may kasamang putik at debris mula sa Bulkang Mayon sa kasadang yan sa barangay Masarawag. Dahil dyan, hindi madaanan ng mga sasakyan ng lugar at ilang residente ang stranded sa kanilang mga bahay. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang naiulat na nasaktan o nasawi sa pagbaha at mud flow. Patuloy ang monitoring sa mga barangay na apektado ng baha. Nagbagsakan naman ang malalaking tipak ng bato sa kalsadang yan sa Barangay Luna sa Barlig Mountain Province. Dahil dyan, hindi muna pinadaanan ng mga sasakyan sa kalsada. Posibleng matagalan pa raw kasi ang clearing sa kalsada ayon sa LGU. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 2 asong kakatayin sana ang nasagip sa Narvacan, Ilocos Sur. Chris, naaresto ba yung mga suspect na yan? Connie, naaresto ang suspect sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Paratong. Pasintabi po, huli sa akto ang senior citizen na suspect na nagkakatay ng aso. May dadatnan din ng mga otoridad na kawakawali ng mga karne ng asong naluto na. Aminadong suspect sa pagpatay at pagbebenta ng ipinagbabawal na karne. Galing daw sa mga kapitbahay niyang gipit ang mga kinatay niyang aso. Sinagip na ng mga otoridad ang 2 buhay na hayop. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act at Anti-Rabies Act. Sugatan naman ng isang lalaking estudyante matapos na mabaril sa Lagangilang, Abra. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakasalubong ng lasing umanong suspect at kanyang kasamahan ang dati nilang nakaalitan sa labas ng compound ng isang universidad. Doon na raw pinagbabaril ng suspect ang kanilang nakaalitan pero ang natamaan ang 18 anyos na biktimang napadaan lang. Agad na tumakas ang suspect at kanyang kasama sakay ng motorsiklo. Isinuko naman kalaunan sa pulisya ang nagmaneho ng motor ng kanyang mga kaanak. Kailangan namang operahan ang biktima dahil sa tinamong sugat sa kanyang kanang paa. Sinisika pang makunan ang pahayag ng kaanak ng biktima at ng iba pang sangkot sa pamamaril. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang mga sangkot sa katiwalian at anomalya sa gobyerno. Anya, dapat labanan ang pang-abuso sa kapangyarihan sa ating lipunan. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Ang iilan na pinipili ang sariling interes kaysa kapakanan ng bayan, ang pinatamaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Panahon na raw para gabayan ng kabataan para maging mas mapanuri at pangako ng Pangulo, mananagot ang sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit
ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Nitong mga nakaraang linggo, inspeksyon ng Pangulong Anyi palpak na flood control project sa Bulacan at rock netting at rock shed sa Cannon Road sa Benguet. Isa sa pinunan ng Pangulo, hindi umano tinrabaho ng DPWH ang slope protection at protection wall sa pundasyon ng rock shed. Wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection. Kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. How can you tell me that it's not economic sabotage? Pinuntahan din ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang proyektong sinita ng Pangulo sa Benguet. Ayon sa DPWH, isusumiti nila agad sa Pangulo ang resulta ng investigasyon. Kaugnay naman sa flood control project sa Bulacan, nauna nang nilagay sa floating status na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at 8 pang miyembro ng 1st District Engineering Office ng Lalawigan. Inihintay pa raw ni Bonoan ang paliwanag ng mga sangkot, pero nakaumang na raw ang posibilidad ng preventive suspension laban sa kanila. Because of the, based on yung perceived anomalous implementation of projects. Yung sinasabi nating ghost project, yan ang pinakagarapal na siguro gagawin mo yan. Kaya we're validating it and I think in a few days siguro baka dapat hindi lang floating status yan. I have to nag-issue na po ako ng show cause order sa kanila lahat, yung mga involved dyan. And in a few days, pagka hindi satisfactory yung ano nila, then I'll have to issue again yung preventive suspension po nila. Without prejudice, of course, to filing additional cases po para din. Tinatayang nasa 4 proyekto mula 2022 hanggang 2025 ang bineberipika ng DPWH. Kabilang ilang proyekto mula sa nakaraang administrasyon. Kasunod ng pag-aresto kay Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo, babala ni Bonoan sa iba pang district engineer. This is already a warning to everybody. Kailangan po lahat ng pagpapatubad ng mga projects as the President is calling that we have to be gawain ng gusto yung mga proyekto at dapat iwasan yung mga corruption. Hindi lang daw hanggang district engineer ay pasususpindi o kakasuhan. Sakaling may matibay na ebidensya, wala raw sasantuhin kahit mataas na opisyal ng local o national government. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tabok na! Tabok! Nakuha pang tumawid ng ilang sasakyan at residente sa tulay na yan sa Cagayan de Oro City. Sa kabila yan ng rumaragasang tubig sa ilalim nito sa Bigaan River. Maya-maya pa, inabutan na ng baha at halos hindi na makita ang tulay. May ilan pa ring buwis buhay na tumiwid dito. Pansamantalang inilagay roon ang tulay para pagdugtungin ang mga barangay ng Kugman at Gusa habang ginagawa ang isang flood control project doon. Ang rumaragasang baha mula raw sa mga pag-ulan sa kalapit na bulubunduking bahagi ng Libona, Bukidnon. Wala namang nasaktan sa pangyayari at humupa na rin ang tubig sa ilog. Sugatan ng isang lolang tumatawid sa pedestrian lane matapos ma-hit and run ng isang SUV sa Marikina. Balita hatid ni EJ Gomez. Tumatawid ang isang babaeng nakapayong sa pedestrian lane sa A. Bonifacio Avenue sa Marikina City noong Sabado ng madaling araw. Maya-maya, dumating ang isang sasakyan at nabundol ang biktimang 74 anyos. Tumila po ng biktima. Dumiretso sa pagtakbo ang nakabundol na sasakyan. Tinulungan ng isang rider at iba pang tao ang biktimang nabangga. Nagtamo ng hiwa sa noo at sugat sa iba pang bahagi ng katawan ang biktimang si Lola Dolores. Ito yung aking noo, puro tahe. Siyam na tahe, tapos yung tagiliran ko puro gas-gas. Yung tuhod ko. Buti, nakakalakad pa ako. Galing daw siya sa bahay ng kanyang kaanak at pauwi na nang mangyari ang insidente. Pagtawid ko, wala naman ako nakitang sasakyan eh. Nagulat na lang ako na biglang may bumulaga sa mukha ko. Napaatras pa nga ako eh. Tapos nung natumba na ako, hindi man lang ako tinigilan. Nakita na niyang nakaganon ako, tuloy-tuloy pa rin siya.
Hindi na siya naawa sa akin, hindi pinabayaan pa niya ako. Nakatawag pa raw siya sa kanyang kapatid para humingi ng saklolo. Rumisponde rin ang rescuers ng Barangay Tanyong. Dinatnan namin, nakahiga na siya at dumudugo yung kanyang noo. Inalalay namin siya. Then maya-maya lumapit yung isang humabol na rider. Ibinigay sa amin yung plate number at saka yung ebidensya ng sasakyan na mayroong nabakbak doon sa sasakyan niya. Base sa investigasyon, napag-alaman na ang sasakyang nakabangga ibinebenta online. Nakapost daw ito bago pa maganap ang insidente ayon sa kaanak ng biktima. Possible na yung damage na yun is na pilasan yung harapan ng sasakyan niya. Kaya nagkaroon kami ng pruweba na itong kulay ng sasakyan na nakasagasa sa lola namin na mas mapagpatibay nung ebidensya namin. Nalaman na po namin kung saan po yung sasakyan. Hinahanap na lang po kung sino yung nagmamaneho ng sasakyan. Hiling ng biktima at ng kanyang pamilya, sumuko na ang driver. Sa nakabangga sa lola ko, sumuko na siya. Kasi hindi tama yung ginawa niya na pagtakas. Sana magpakita ka na nang makita mo yung ginawa mo sa akin. Akala ko pag tumawid ka sa tawiran, safe ka. Ang pala hindi. Patuloy ang investigasyon at pagtugis ng Marikina Police sa salarin. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible may kinalaman daw sa military exercise ng Pilipinas at Australia kung bakit lumapit ang mga speedboat at rubber boat ng China sa BRT Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong nakaraang linggo. Sabi ni Defense Secretary Gilbert Sidoro Jr. na monitor nila ang mas malaking presensya ng China sa lugar na maaaring dahil sa nasabing joint exercise. Hanggang kahapon, 18 barko pa ng China ang namataan sa Ayungin Shoal. Nakahanda naman daw ang Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines sa posibleng susunod na hakbang ng China. Nagpapakawala po ngayon ng tubig ang Magat Reservoir sa Isabela. Base sa latest monitoring ng Pag-asa, 2 gates ng nasabing dam ang nakabukas. Nasa mahigit 187 meters ang antas ng tubig sa Magat. Malapit na po ito sa 190-meter na critical level. Preemptive o ginagawa ang water release dahil sa inaasahang ulan sa watershed ng dam dulot ng low pressure area na nasa Bicol area. Sa nakalipas po na 24 oras, bumaba naman ang water level sa Angat, Ipo, Binga, San Roque at Caliraya reservoirs. Tumaas naman ang tubig sa Lamesa, Ambuklao at Pantabangan reservoirs. Iniimbestigahan po ng Department of Agriculture ang umano'y profiteering o pananamantala sa presyuhan ng bawang sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., posibleng may kartel dahil wala tayong industriya ng bawang. Ginagawa na raw nila ito ng paraan at ang pagpapababa sa presyo nito sa 100 piso kada kilo. Pabor naman ang Davao Consumer Movement sa hakbang na yan ng kagawaran. Inirekomenda rin nila na palakasin ang local production ng bawang sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka. Mapapababa raw kasi nito ang importasyon na magre-resulta sa mas mababang presyo. Pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture Region 11 kung anong klaseng bawang ang magandang itanim sa Davao Region. Sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, ang dating 125 pesos per kilo, nasa 120 pesos na lamang ngayon. Batay naman sa latest monitoring ng kagawaran, nasa 140 hanggang 170 pesos per kilo ang presyo ng imported bawang sa Metro Manila. Pumapalo naman sa 400 pesos kada kilo ang lokal na bawang. Avisala Encantadix, sumakses na si Hara Pirena Glyza de Castro na mabawi ang brilyante ng apoy. Esto que vale manda, ibig ko ng luta! Sa kanyang second attempt, tagumpay na nabawi ni Pirena kay Olgana, played by Bianca Manalo, ang kanyang brilyante. Ang Encantadix napasabi ng finally at nag-celebrate sa trending na eksena.
Umani rin ang mga papuri sina Glyza at Bianca sa kanilang action scenes. Gabi-gabing subaybayan ang Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Para sa mga nagtatanong kung may trabaho ba abroad, libo-libong hotel workers ang kailangan sa Croatia. Ang recruitment niya ang target na gawing government-to-government para walang placement fee. Balita hatid ni JP Soriano. Cashier sa isang hardware chain sa Pilipinas si Jessa at masaya naman daw sa kanyang trabaho. Pero dahil lumalaki na ang kanyang mga anak, panahon na raw para maghanap ng trabahong may mas malaking sahod. So gusto ko sana maka-experience ng international. So kahit yung yung mga sa hotel, mga housekeeper po. Ang target na trabaho ni Jessa, swak sa oportunidad na binubuo ngayon ng Department of Migrant Workers at ng bansang Croatia. Mangangailangan kasi ang Croatia ng libo-libong hotel workers gaya ng housekeepers, front desk at office staff. At ang target, government to government o G2G. Wala itong placement fee at direkta sa DMW ang application at hindi daraan sa anumang agency. Pero dahil binubuo pa lang, paalala ng DMW. Abangan lang po yung kaukulang announcement pagpapatol sa illegal recruiter. Ang Public Employment Service Office o PESO ng Maynila, kaisa ang TESDA, DOLE at DMW. Pinangunahan ang Mega Jobs Fair kabilang sa mga kumpanya at employers na lumahok ay nakabase sa Japan, Norway, Lithuania, Saudi Arabia at Ireland. Ayon sa PESO, daan-daang Pilipinong manggagawa gaya ng driver, welders at farmers o magsasaka ang kailangan ng Japan. Estimated po, converted po sa peso is around 70 to 90,000 po. And ang maganda po dyan, sagot na po ng employer lahat, yung accommodation, pati yung food po nila. Kwalipikado man sa skills sa trabahong inaalok sa Japan, ang kadalasang problema ay hindi marunong ng salitang Nihongo o Japanese ang aplikante. Dito papasok ang Language Skills Institute ng TESDA na siyang tutulong para magbigay ng language training skills. Kung trabaho naman sa Pilipinas, ang mga in-demand na trabaho ngayon. Papalapit na yung per month. So, meron po tayong mga store crew, mga sales representatives, nandyan din po yung mga housekeeping. So, syempre yung mga hotels po kasi natin, medyo maraming ngayon medyo nagbo-boom sila ngayon. Maaaring tignan ang pinakamalapit na PESO sa inyong lugar sa website ng PESO at PhilJobNet ng DOLE. Muling paalala ng DMW, huwag kakagatin at huwag na huwag mag-a-apply sa mga trabahong inaalok sa social media. Pati na rin sa cross-platform instant messaging apps para hindi mabiktima ng illegal recruiters at maging biktima ng human trafficking. Kahit pa inalok ng isang otorisadong ahensya ang mga trabaho abroad, tignan muna kung aprobado ang job orders at kung lisensyado ang recruitment agencies sa website ng DMW. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Biglang bumukas ang pintuan ng utility vehicle na yan at nahulog sa kalsadang isang batang nakasakay rito. Hulikam ang viral video na yan sa Rojas Boulevard sa Pasay. Tumakbo pa ng ilang metro ang sasakyan bago ito huminto. Bumaba ang isang babae at lalaki. Inalalayan nila pabalik ng sasakyan ang nahulog na bata. Ayon sa saksing motorista, dumudugo ang braso ng bata. Sinisik kapag makuha ang panig ng mga nakunan sa video. Ayon sa isang safety expert, naiwasan sana ang disgrasya kung naka-activate ang child lock sa pintuan ng sasakyan. Pinay-question din kung may child restraint system car seat o booster seat ang sasakyan na ayon sa batas mandatory para sa mga sanggol at bata hanggang 12 anyos. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang bata matapos matangay ng tubig sa Bansalan, Davao del Sur. Sara, ano nangyari sa bata? Rafi naanod ang biktima at kanyang kalaro na naglalaro noon malapit sa isang kanal sa Barangay Managa. Ayon sa investigasyon, biglang tumaas ang tubig sa kanal kaya natangay ang mga bata.
Sinubukan silang sagipin na nakakitang binatilyo pero inano din siya. Mabilis na rumisponde ang mga residente sa lugar at nasakip ang binatilyo at ang kalaro ng biktima. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang kaanak ng nasawing bata. Ramdam din ang epekto ng masamang panahon sa Buluan, Maguindanao del Sur. Pinasok ng tubig ang ilang bahay kaya ang ilang residente napilitang lumikas. Nag-evacuate din ang ilang pamilya sa Davao Oriental. Sa Makilala, Cotabato naman, stranded ang ilang motorista matapos ang pag-apaw ng tubig sa spillway sa Barangay Sagi. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang nagdala ng mga pag-ulan sa Mindanao nitong weekend. Sumadsad sa gitna ng paglalayag papuntang Cebu City ang isang barko na may sakay na halos 300 pasahero at crew. Ayon sa Philippine Coast Guard, 2 oras nang naglalayag ang barko mula Masbate nang biglang sumadsad ang MV Filipinas Surigao del Norte. Inabisuhan daw silang bumalik pero nagpatuloy pa rin ang barko sa pagbiyahe nito. Sinundan sila ng PCG hanggang Cebu City para matiyak na ligtas ang mga pasahero. Sa pagdaong nila sa pier sa Cebu City, ambulansya at mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang sumalubong sa mga pasahero at crew ng barko. Agad silang sinuri matapos masaktan habang naglalayag. Ayon sa pamunuan ng barko, iniwasan nila ang mga mangingisdang nasa kanilang daraanan kaya nagkaaberya ang biyahe. Ipinagpatuloy nila ang biyahe dahil mas ligtas daw ito. Hindi muna papayagan ng PCG na mag-ooperate ang sumadsad na barko. Bukas naman ang shipping line sa investigasyon na gagawin ng PCG at Marina. Kahalagahan ng digital economy at pagbabantay para hindi ito magamit sa panloloko. Yan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagharap sa Manila Tech Summit sa Taguig. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, umarap nga si Pangulong Bongbong Marcos ito ng mga miyembro ng digital industry sa Taguig City at binigyan din niya ang halaga ng digital economy ng bansa. Sabay panawagan na dapat ding maging mapagbantay ang lahat para hindi ito magamit sa fraudulent activities. Ayon kay Pangulong Marcos, lumago ang digital economy ng bansa na ngayon ay katumbas ng 8.5% ng gross domestic product. Lumikha raw ito ng 11.3 million jobs. Sinabi ito ni Marcos sa kanyang keynote speech sa Manila Tech Summit. Isinulong din ng Pangulo ang mas magandang serbisyo ng internet sa bansa at sa mga eskwelahan. Baguya Rafi ay nagsalita rin sa event ng isang fintech executive at sinabing tutol ang kanilang grupo sa kapaggamit ng kanilang platforms para sa online gambling. Yan muna pang pinakahuling ulat, Rafi. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Mga mare at pare, doble ingat sa kalsada at huwag nang magmaneho ng nakainom. Jan Sumentro, ang mensahe ng aktor na si Christopher Martin matapos mabangga ng motorsiklo habang nagbibisikleta. Sabi ni Christopher, mabagal ang takbo niya sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Galing daw siya sa isang meeting at pasumulong highway. Nag-check daw siya sandali ng kanyang sapatos nang mabangga siya ng motor. Tumilapon daw siya sa lakas ng impact at nagtamo ng maliliit na sugat at galos. Thankful si Christopher na pareho silang buhay ng rider at pati na sa lahat ng nangamusta sa kanya. Batay sa investigasyon, nag-counterflow ang motorsiklong nakabangga kay Christopher. Sabi ng isang saksi, lasing at pasuray-suray ang pagmamaneho ng motor. Nagpapagaling na sa ospital ang sumemplang na rider. Nagkaareglo na rin daw ang dalawang panig. Alice Go Part 2, ganyan inilarawan ni Senadora Risa Ontiveros ang kaso ng mining executive na si Joseph C. na inaresto kamakailan dahil sa pamimeke umano ng mga dokumento para palabasing isa siyang Pilipino. Nananawagan naman ang Philippine Nickel Industry Association na palayain na si C dahil illegal daw ang pag-aresto at pagkulong sa kanya. Narito ang aking report. Nang dakpin ng mga otoridad noong Huwebes ang negosyanteng si Joseph C., iginit nilang nameke siya ng mga dokumento para palabasing Pilipino siya at nakakuha ng Philippine passport. Very similar doon sa case ni former Bamban Mayor Alice Guo. Parang Alice Go Part 2 nga raw ito, sabi ni Senadora Risa Ontiveros. Pero mas nakaalarma raw na ayon sa kanyang source, nakapasok si C sa Philippine Coast Guard Auxiliary Unit noong 2018 sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Binigyan pa siya ng honorary rank na Auxiliary Commodore sa ahensyang
tagapagbantay pa man din ng seguridad sa ating karagatan. Isiniwalat din ni Ontiveros na noong 2016 state visit sa China ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakipagsosyo umano ang kumpanya ni Xi sa isang Chinese state-owned enterprise para sa pagmimina sa Palawan. Punto ni Ontiveros, isa ang Palawan sa mga strategic locations sa territorial dispute ng Pilipinas sa China. Tanong ng senadora, ano ang totoong agenda ni Xi? Simpleng negosyo lang ba o may lihim pa siyang layunin? Tingin ni Ontiveros, kung totoong nagpapanggap na Pilipino si Xi, dapat agad siyang imbestigahan ng Senado. Dapat daw malaman kung paano niya nakuha ang kanyang Philippine documents at kung sino ang tumulong sa kanya. Si Xi ay chairman ng isa sa pinakamalaking nickel mining firm sa bansa at ang giit ng Philippine Nickel Industry Association, iligal ang pag-aresto at pagkulong sa kanya kaya dapat nang palayain. Pilipino raw si Xi at ang kanyang citizenship ay pinagtibay mismo ng 2 ruling ng BI. Pero sabi rin ng BI noong isang linggo, tugma ang fingerprints ni Xi sa fingerprints ng isang Chinong may hawak noong long-term visa at alien certificate registration identity card. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Xi. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagdilay-nilayan ngayong buwan ng wika. Maraming kabataan daw ang mas bihasa ngayon sa English kaysa sa Filipino at mga katutubong wika. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, may kakulangan kasi sa pagtuturo ng sarili nating mga wika sa loob ng tahanan at eskwelahan. Bombarded din daw tayo ng mga wikang banyaga mula sa online content na nababasa at napapanood. Sa kabila nito, intact o buo pa rin naman daw ang linguistic integrity ng wikang Filipino batay sa pagsusuri ng UNESCO. Halos lahat ng mga Pilipinong may kakayahan ay nakakaunawa o nakapagsasalita naman daw ng Filipino. Paalala lamang ng KWF, pwedeng mamatay ang wikang hindi ginagamit. 40 lengguwahe sa Pilipinas ang nanganganib ng maglaho sa ngayon. May bahay raw sa Amerika na dinisenyo base sa mga kondisyon ng planetang Mars. Yan po ang True Health and Performance Exploration Analog o CHAPEA. Matatagpuan ang 3D printed na bahay sa Johnson Space Center ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Para po ito sa mga nagsasanay para sa exploration ng Red Planet. Sa October, papasok na ang ikalawang batch ng 4-man crew sa CHAPEA. Sa loob ng isang taon, sasanayin nila ang mga sarili sa living condition ng Mars. Tututukan doon ang kanilang pag-adapt sa limited na pagkain at tubig, pati ang kanilang exercise regimen. Ang simulated missions, bahagi ng paghahanda ng NASA sa kanilang goal na makapagpadala ng crew sa Mars sa taong 2030. Wow na wow! May nahuli ang mga otoridad na iligal na nagbebenta ng gift card sa mahal na presyo. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, arestado sa entrapment operation ang 32 anyos na online seller na si alias Kate dahil sa illegal na pagbibenta ng gift cards na sobrang mahal kumpara sa regular na presyo. Ayon sa Cyber Patrolling at Intelligence Unit, na-discovery ang Facebook post ng suspect na nag-aalok ng gift card sa halagang 190 pesos kada isa, malayo sa original na 30 pesos. Nang makumpirma sa DOTR na di ito otorisadong distributor, ikinasa ang entrapment operation itong Agosto 15. Isang pulis ang nagpanggap na buyer at nakipagkita sa suspect kung saan nasamsam ang 50 pirasong gift cards. Naharap si alias Kate sa paglabag sa Access Device Regulation Act, Consumer Act at Cybercrime Prevention Act. Samantala, kinundina ng DOTR ang driver ng sakyan nag-viral sa Kawit, Cavite matapos itong umandar habang may traffic enforcer na nakasampa sa hood. Ayon sa enforcer, nasa 10 hanggang 15 minuto silang nagpaikot-ikot bago huminto ang sasakyan. Inaasikaso na ng DOTR ang pagpaparevoke ng lisensya ng driver na naharap din sa reckless driving at direct assault. Balak ng DOTR na magpatupad ng shame campaign laban sa mga pasaway na driver sa pamamagitan ng pagpapaskil ng pangalan at litrato ng mga lumalabag. Pero sa ngayon ay pinag-aaralan pa raw ang legality ng pagpapatupad nito. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Update na po tayo sa paghahain ng reklamo ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa isang district engineer na umano'y nagtangkang manuhol sa kanya.
May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Tony, katatapos lang nitong inquest laban sa DPWH District Engineer na si Adelardo Calalo. Dito yan sa Provincial Prosecutor's Office ng Batangas. Dito yan sa Batangas City. At Tony, sa informasyong nakuha natin mismo, Colonel Giovanni Cibalo, ang Provincial Director ng Batangas Police, Corruption of Public Official at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang mga reklamong iniharap laban nga sa District Engineer, itong Representative Leandro Legarda Leviste. Hindi na nagbigay ng pahayag si Engineer, pati na yung kanyang abogado, sa kanilang mabilis na pag-alis dito sa Hall of Justice dito sa Batangas City. At ayon Connie kay Colonel Cibalo, ibabalik sa detention facility niya sa Taal Municipal Police Station ang inhinyero. Kanina naman Connie, sa paglabas siya sa detention facility sa Taal Municipal Police Station, ay sumikat din natin kuhanan ng pahayag ang arestong engineer, ngunit tumanggi siya kung magbigay ng anumang pahayag hanggang sa pagdating niya dito sa Hall of Justice kanina sa Batangas City ay pinipilit din natin at sinisikap na makunan siya ng panig, pero kung tuwing nalapitan natin siya ay lumalayo at ayaw niya talagang magbigay ng anumang pahayag. Natatandaan Tony na Biyernes ng gabi ng arestuhin ng Taal Police ang engineer. Tapos niya siyang ireklamo ng umano'y panuluhon ni Congressman Legarda na nag-iimbestiga sa iba't ibang mga proyekto ng DPWH kontra baha na ang ilan nga sa binisita natin kahapon nawasak noong bagyong 50. So yun muna ang latest mula rito sa Batangas City. Balik sa'yo, Paul. Yes, Ian, bukod sa kasong bribery, meron pa bang mga iba pang isasampang kaso dito sa District Engineer? Yes, Connie, yun pa lamang yung naibigay sa atin na impormasyon ni Colonel Cibalo na ang isinampa nga daw ay yung paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at siyempre nga yung corruption of public official. Ang tanong dito, Connie, magkakaroon ba ng pakikipagsulungan itong inhinyero, no? Kung meron man siyang nalalaman doon nga sa sinasabing nagaganap na mga kababalaghan sa mga proyekto ng DPWH. Dahil kahapon nga Tony, nagpunta ang team nitong si Congressman Leviste sa bayan ng Balayan dahil may mga duty doon na nasira noong bagyong 15 noong October 2024, pero yon ay natapos lamang noong 2023. So isang taon lamang nasira Tony, at dinunot nga yung mga sheet pile doon, napag-alaman Tony na base sa plano. Ang sinasabi ni Congressman Leviste, dapat 15 meters yung ibinaon. Pero yung mga napunot kahapon na mga sheet pile Connie ay may haba lamang na 3.9 meters, meron 5.5 meters. So talagang malaki ang discrepancy at malaki raw ang dapat ipaliwanag ng DPWH at ng kontrapista nila doon sa area na yan sa Barangay Santol sa Balayan, Batangas at sa iba pang mga proyektong pambaha dito sa Batangas. Maraming salamat sa iyong update, Ian Cruz. Arestado ang isang lalaking 28 anyos dahil sa pang-hold up umano sa isang Indian national na naniningil noon ng utang. Balitang hatid ni James Agustin. Sa kulungan ng bagsak ng 28 anyos sa lalaki matapos mang-hold up umano ng Indian national sa Caloocan City. Ayon sa pulisya, naniningil ang mga pautang ang 20 anyos na biktima nang tutukan siya ng baril ng sospek. Itong sospek natin, nilapitan siya tapos tinutukan siya ng baril. Yung replika nga, tapos sinabihan siya na hold up to, akin yung pera mo. Sa takot po ng victim natin, binigay niya naman po yung hawak niyang perang halagang 4,000. Naaresto ang suspect sa follow-up operation. Nakuha mula sa kanya ang gun replica, pero hindi na nabawi ang ninakaw na pera. Ayon po sa atin sa Barangay 14, yung suspect natin is marami na pong record na pagnanakaw, tapos mga snatching po ang kinakaharap niyang mga reklamo sa barangay po. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na naharap sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 2,000 gagambang pangsabong daw ang nasabat sa General Santos International Airport. Sa malayuan, akalain mong tingi-tingin na karipak na paminta lang ang mga yan. Isa-isang nakalagay sa mga pakete ang mga buhay na gagamba at itinago sa loob ng mga karton. Ipapadala sana ang parcel sa Iloilo.
Ayon sa Gensan Aviation Police, batay sa DNR, posibleng gagamitin daw ang mga ito sa derby o sabong ng gagamba. Inaalam na kung sino ang nagpadala sa bagahe, pati na ang consignee nito. Posible silang maharap sa reklamong paglabag sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Samantala, nasa kustudiya na ng DNR ang mga nailigtas na gagamba. Mahirap pero kinakailangan. Ganyan inilarawan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin bilang PNP Chief si Police General Nicolas Torre III. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Sabi ni Remulla, hindi man ito madaling desisyon, ginawa ito para sa interes ng bansa. Isa raw ang tangkang pagbalasa ni Torre sa posisyon ng ilang opisyal ng PNP na kalaunay binaligtad ng National Police Commission sa mga naging rason sa desisyon. Nakatuon daw ang Pangulo sa pagkakaroon ng nagkakaisang direksyon ng kanyang buong gabinete. Naniniwala raw ang palasyo na kailangan nakaayon sa batas sa mga hakbang sa pagtitiyak ng seguridad ng bansa. Nang kunin namin ang pahayag ni Torre, no comment daw muna siya tungkol dito. Update po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong may medium chance ng maging isang bagyo ang binabantayang low pressure area. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa mga susunod na oras ba, may posible ng maging bagong bagyo dahil ho dito sa binabantayan nating LPA? Sa ngayon po ay medium chance pa rin po ang development ng low pressure. Ibig sabihin, beyond the 24-hour period pa natin nakikita ang posibleng maging bagyo ito. At patuloy po tayong magmomonitor, pero ganun pa man, yung ulap na dala kasi nito ay nakaka-apekto na nga sa ilang bahagi ng Luzon, kaya dapat patuloy na mag-monitor din po ang mga kababayan natin hinggil sa mga update natin dito sa low pressure. At kung sakaling maging bagyo nga ito, malakas ba ito maituturing o kaya magpapalakas pa rin ba ito sa hanging habagat natin? Connie, sa ngayon may kalapitan na kasi ito sa landmass ng ating bansa. No? Kung maging bagyo man ito, inaasahan natin na isang tropical depression category lamang ang aabutin nito habang tatawid ng ating bansa. Pero ganun pa, nananatili pa rin itong bansa dahil magdadala pa, inaasahan pa rin natin na itong sama ng panahon nito ay pwede pa rin magdala ng mga pag-ulan, bukod pa dyan sa magpaibayan ng habagat na siyang makaka-apekto sa nakararaming bahagi nga ng Luzon sa loob ng 24 to 36 hours. Sabi nyo, itong bagong bagyo kung sakasakali, maaring magpaibayo sa habagat. Pero bakit nung bagyong Isang parang hindi nito napalakas ang habagat? Well, kung matatandaan natin, Connie, napakalapit na rin ito sa landmass ng ating bansa nung mag-develop. Isang low pressure area, nag-develop, nagtanggap na bagyo. At nung by the time na nag-issue na nga tayo ng Tropical Cyclone Bulletin, ay nakapag-landfall na ito sa ating bansa. May interaction na sa landmass ng ating bansa. Hindi po ito tulad ng mga bagyo na malayo pa lang, nasa loob pa lang ng PAR, nandito pa lang sa silangang bahagi na kakaragatan sa silangang bahagi ng Luzon, ay nagiging bagyo na at mas malakas ang hatak ng habagat. Kapag ang bagyo po ay nasa pinakamababang kategorya, tropical depression category, at napakalapit na sa landmass ng ating bansa, mas mahina po ang epekto nito kumpara sa mga bagyo na malayo pa lang sa kalupaan ng ating bansa ay umabot na hanggang tropical storm or typhoon category. At saan-saang mga lugar ho ang magiging maulan muli ngayong linggo para magabayan ho ating mga kababayan? Well, ang inaasahan po natin in the next 24 hours, itong mga lugar dito sa silangang bahagi ng Luzon, itong Cagayan, Isabela, lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon, at saka yung Camarines provinces, makakaranas po ng mga pag-ulan yan. Moderate to heavy, heavy to intense, dahil nga po dito sa low pressure na binabantayan natin. Ganon din po itong lalawigan ng Occidental Mindoro, Antique at Palawan dahil naman sa pinag-ibayong habagat. At inaasahan po natin na in the next 48 hours ay posibleng mabawasan yung mga lugar na apektado nga nitong low pressure, pero may mga lugar pa rin maapektuhan ng habagat, lalong-lalo sa kandurang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Okay, marami pong salamat, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.
Mga mare, streaming na ang pelikulang One Hit Wonder na pagbibidahan ni Khalil Ramos at Gladys Reyes. Tampok yan ng several OPM hit songs noong 80s at 90s. Kwento ni Khalil, relate na relate siya sa kanyang karakter na si Entoy. First love niya kasi ang pagkanta at sa pagkanta rin siya na-discover. For a change naman, hindi kontrabida ang karakter ni Cruz versus Cruz star Gladys Reyes, kundi isang supportive mom and tita. Feeling blessed si Gladys na until now, pinagkakatiwalaan pa rin siya sa pag-arte. Napapanood na ang One Hit Wonder sa online streaming platform na Netflix. Ito na nga, kapag sinabihan ka na ang haba ng hair mo, compliment yan, di ba? Pero hindi yan ang hanap na papuri na mga lumahok sa isang contest sa Illinois, USA. Ang motto kasi nila, no hair, don't care. Kalbo, laban sa kalbo ang eksena sa Balduff competition sa Chicago. Mahigit 6 na po ang sumali. May natural, may ginupitan at may dinaan sa bald caps. Basta absent ang buhok sa ulo, pwedeng makipag-showdown. Itinanghal na first runner-up ang kalbong Slay ang pag-aura. At ang kinuronahang baddest baldy, si Tom na squeaky clean ang cosplay. Nowhere to be found man ang crown ni Glory, feel na feel pa rin ang moment. Ang winner sa Calvo Olympics, may premyong merchandise ng mga personalidad na kalbo. Wow na wow! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampero. Para sa mas malawak na paglalingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.